Okay mga kababayan, Chris Hulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin, update pa rin ho tayo rito sa nangyayaring kaganapan ho na ginagawa hong peace rally ho ng INC or Iglesia ni Cristo. Diyan ho sa Luneta Park. Na kung saan ay tatagal ho yan ng 3 araw Starting today, 16, then 17, 18. At kaabang-abang ho mga kababayan, kung sino-sino ho ang magsasalita ho rito sa entablado. Diyan ho siya ginaganap na peace rally ho ng Iglesia ni Cristo. Diyan ho sa Luneta Park. At nako nauna na itong si Senador Marcoleta. Alam niyo naman ho itong si ating minamahal na Senador Marcoleta. Miyembro ho ito ng INC or Iglesia ni Cristo. Buti nga napayagan tumakbo ito di ba? Kasi ang alam ko sa doktrina yata ng INC, bawal yata silang tumakbo sa politika no? Pero nagtataka tayo, pero bakit ho napayagan itong si Senador Marcoleta? Anyway, ito mga kababayan, nagsalita ho itong si Senador Marcoleta ngayong gabi dyan sa ginaganap hong peace rally ng INC or Iglesia ni Cristo. Dyan ho sa Luneta Park. Aba, matindi mga kababayan. Kasi, bago ho maganap itong peace rally ng ANC or Iglesia ni Cristo dyan sa Luneta Park, pinag-uusapan ho sa social media, mainstream media, trending viral ho itong si Marcoleta. Hindi ho siya trending, hindi ho siya viral dahil sa mga pinaggagawa niyang maganda. Hindi ganon. Viral trending ho itong taong ito na kung saan ay nagsinungaling. Kasi mga kababayan, ayon ho sa mainstream media, ang kanyang nagastos ho sa pangangampanya bilang senador noong 2025 ay inabot ho ng 100 million mahigit. Pero yung diniklara niya hong shall-end nung mga nakarang araw ay ang kanya raw lahat na ari-arian. Ari-arian, sasakyan, pera sa bangko, aabutin ho ng 50 million mahigit. Pero nakagastos siya ng 100 million mahigit sa kanyang pangangampanya. Aba, matindi ngayon mga kababayan, bukod pa ho dyan, ito hong si Senador Marcoleta ay inamin niya. Kasi naipit na nga sa issue, naipit na sa sitwasyon Inamin niya ho, nung nakaraang eleksyon, 2025, na tumakbo siyang senador, inamin niya na may mga natanggap or tinanggap siya na mga donasyon galing sa kanyang mga kaibigan or kakilala. Na ayon sa SOSE, hindi niya raw ho inilagay yon. Hindi niya ho inamin, hindi niya ho sinubmit. Ang sabi wala raw ho siyang natanggap ng mga contribution or donasyon nung nangampanyan siya nung 2025 election. So, ibig sabihin, ito'y nagsisinungaling. Pakinggan niyo muna ho ito, mga kababayan. Ito muna una. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that all departments should be able to
should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALENS ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ang Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ayan ha, mga kababayan. Maliwanag ho mga kababayan, ayon sa SOSE. Ayon sa SOSE, sabi ni Senador Marcoleta, hindi raw siya tumanggap sa kahit ano makakakilala niya kaibigan na contribution nung siya'y tumakbo ng pagkasenador nung nakaraang halalan. Ha? Hindi raw ho siya tumanggap. Ha? O ngayon, mga kababayan, ano na ngayon ang balita? Ha? Ano na ngayon sabi ni Marcoleta? Ha? Pakinggan natin ito. Sisilipin ng COMELEC ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Kasunod dito ng sinasabing pag-amin ng senador na hindi niya isinama sa SOSE ang kontribusyon ng ilang kaibigan dahil sa hiling na manatiling anonymous. Umabot sa 112 million pesos ang ginasto sa kampanya ni Marcoleta noong midterm elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaaring maharap sa reklamong perjury o falsification. Ayan mga kababayan ha. Nung nagdeklara ho si Marcoleta ng kanyang sa kanyang SOSE, sa SOSE, according sa kanya, hindi ho siya tumanggap ng kahit anong mga contribution. Pero ngayon, inaamin niya na. Hindi niya raw inamin, hindi niya raw diniklara para manatiling anonymous ang kanyang mga kaibigan na nag-donate. Napakababaw, ano? Napakababaw. Bakit? Alam mo yun, siyempre, hindi naman sa buong, hindi mo naman isa sa publiko yan eh. COMELEC lang makakaalam niyan. So, maliwanag mga kababayan na kahit abogado itong si Marcoleta, lumabag ho ito. Lumabag ho ito, may nilabag ho siyang batas. Ha? So, maliwanag nagsisinungaling ho itong si Marcoleta. Dapat nga maparusahan ho ito ng Iglesia ni Cristo, ng INC. Dapat nga maparusahan nyo ito. Bakit? Kung tutuusin, pinayagan nyo na nga tumakbo ito. Ha? Kahit bawal ho sa inyong doktorina na bawal tumakbo ang inyong miyembro sa politika. Pinagbigyan ninyo. Tapos ganito pa gagawin kasi nungalingan. Tapos ngayon, abay nagsasalita ho sa entablado. Ha? Diyan ho sa peace rally ng INC, ng Iglesia ni Cristo na miyembro din ho siya. Anong sabi ni Marcoleta? Pakinggan nga natin. Ano sabi niya? Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagat ang ano daw? Hindi sila sumunod sa mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Yung pagdideklara mo, pagdideklara mo ng SALN, pagdideklara mo ng kung merong nakatanggap kang contribution, donasyon sa iyong pagtakbo bilang senador noong nakaraang kampanya. Di ba, hindi mo rin dineklara na dapat idideklara mo yon? Di ba? Sumunod ka ba sa tuntunin na sinasabi mo ngayon? Di ba hindi? Anong ginawa mo? Kahit alam mong ganun ang batas. Nagbulag-bulagan ka. Bakit ka nagbulag-bulagan? Ang iniisip mo, yung mga kaibigan mo para manatiling anonymous.
So, tinago mo sila para lang hindi masunod